Guys, welcome ulit sa aking channel. Update po ngayon sa papa ko. Sa wakas, nagkaroon na rin kami ng schedule for CT scan. Update doon sa lumapit kami sa SWD. Kinare-off po nila yung 12,000 instead of 14,940 yung kailangan namin bayaran sa dito sa CT scan sa hospital. And nagiging ano na lang 2,940 ano pa? Si papa ko. Ha? Kami lang mama ng Ay, oh. So yun nga. Sorry guys kasi taos ako sa papa. So yun nga ang update. So 12,000 po yung pinare-off nila. So may kailangan pa kaming bayaran. Aside dun sa balance na CT scan. So meron din palang professional fee kasi nga private din kasi ito. May public na hospital dito kaso kulang pa kasi sila ng facilities. Ano lang po, yung wala po silang ganito CT scan. So kailangan talaga namin pumunta dito sa private. So yun nga, all in all, yung ma-charge po sa amin instead of babayaran, gagastos po yung 17,000, nagiging ano na lang po siya 15,000 something dahil sa pasok ko. Dahil sa yun nga, covered nila yung 12,000 na care off sa DSWD. So 5,000. So yun, problema dahil syempre mabigat pa rin sa amin yung 5,000 kasi nga indigent kami. Kami na wala kami, hindi namin afford talaga kasi ako wala pa rin trabaho, tapos yung asawa ko tricycle driver, tapos yung mga kapatid ko ano lang din yung trabaho nila, so wala talaga. So yun, sobrang hirap talaga ito. Sobrang hirap, mahirap pa sa mahirap kapag mahirap ka na nga tapos may sakit pa. So kaya tayo habang pa, kailangan talaga natin alagaan ang ating kalusugan kasi ang hirap talaga magkasakit, magastos, syempre. Kahit kailangan talaga ng pera kapag tayo ay magpapagamot. So, kagaya nito ngayon. So, sobrang ito yung sitwasyon namin. So, yun. Yung nasa barangay namin, yung sa lugar ng papa ko, willing naman talaga tumulong. Dahil sa kahapon, akala ko kasi na masitiskan kagad yung papa ko. So, kaya yun, naghanap talaga ako ng paraan at umutang ako sa mga, dahil sa accidentally nakita ko dito sa hospital yung pinsan ko. So, nag-try ako, nangutang ako ng 5,000. So, pasalamat ako dahil pinautang ako nila. So, binayaran ko agad sa counter. Dahil nga sa inakala ko, makasitis ka na kasi agad, wala rin akong ka-idea patungkol dyan na kailangan pala talagang walang fasting. So, hindi ko pa rin talaga, kahit nakabayad ako, hindi ko pa rin makasitis ka ng papa ko dahil kailangan ng for schedule. Tapos, yung fasting na si papa. So, yun, schedule ko siya ngayon, 11 a.m. So, andito na kami, yun ang update sa papa ko. Ayan, medyo tumubo ko talaga yung tiyan niya at sobrang tigas. Kaya, ito, nag-alpay. So, yun, sobrang sakit kasi yung sayang, kasi tutulungan po talaga kami sana dun sa barangay namin. Tapos, may pupuntahan na ulit ng ahensya na maaaring tutulong ng cash assistance. Hindi man siya as in cash makuha, pero at least, covered pa rin yun na posible makaboard yun sa 5,000 na kulang na babayaran namin. So, too late dahil sa, syempre, hindi ko kaya tingnan yung papa ko na nag-PPS sa sakit niya, syempre. Ngayon namin, ang init na naman, nilalagnat na naman siya. So, gusto niya uminom ng gamot. Sabi ko, mamaya na after CT scan. Kasi kung iinom siya ngayon, walang laman yung tiyan. Ang hirap na kapag uminom ka ng gamot, tapos walang laman yung tiyan. Di ba bawal po yun? So yun, tiis-tiis na lang muna. Sobrang init pa talaga ng papa ko. Sobrang init. As in, tapos yung tiyan niya is sobrang tigas. So, hindi namin alam kung ano ba talaga yung sakit. So, nag-request ng doktor na kailangan CT scan. Dahil sa CT scan, legit talaga na makikita kung ano talaga yung posibleng sakit ng papa ko.
So, yun na. So, ito yung schedule niya. 11 po yung schedule niya. Yun, bago pala i-CT scan, kailangan uminom ng 1 litrong tubig. So, ito po yung tubig. So, kailangan dahan-dahanin niyo itong inumin. Para may gamot po nilagay sa loob. May nilagay po sila dito. Kasi syempre, nung pagpunta namin dito, so hinihingi itong tubig. Tapos, pinasok sa loob. Kasi, narinig ko, may gamot na nilalagay. So, ngayon, pinainom ko to sa kanya, dahan-dahan na. Dahan-dahan pa. Okay, para di ka ano nga. Sinabi ko sa kanya na, dahan-dahan mo muna siyang uminom kasi ang hirap mamaya kapag diretsuhin niya, baka masuka siya sa loob. Kagaya ng pasyente kahapon na abutan ko nung nagpa-schedule ako dyan sa loob. Yun, nagsuka-suka. Dahil malamig sa loob. Tapos ewan ko, basta nagsuka siya. Depende, or siguro dahil sa sakit din yan. Hindi ko rin alam yung istorya. Basta nabutan ko siya, nagsuka. Tapos kakainom na ng tubig. Tapos narinig ko, dahil na sa tubig, nasuka. Tapos malamig. Kakainit siya, nalabigan. So, saan yun ang pasok ko? Ito yung pasok ko nung bago ako umuwi dito sa Pilipinas. Dahil nagluto-luto. So, yan. Dahan-dahan lang ininom na ng papa ko ang kanyang gamot. Dahil inaantay pa namin itong kasunod ng papa ko kasi schedule ng papa ko is 11. Pero may nakaschedule pa po ng 10:30. So, yung pasyente po na nakasunod susundan namin, nakasunod sa amin, ayan po, dahan-dahan na po pinainom. Dahil sa naubos na yung tubig niya, so pwede na po siya pumasok. Ayan po, pinasok na po siya dun sa loob. Tapos, kami naman po, eto kami na, nag-aantay mo. Dahil, kailangan magdahan-dahan na ka pa kasi ikaw na next. Kasi saglit lang yan. Tapos sabi daw ng doktor, dahan-dahan yung ganyan inumin para maabutan kasi baka, kasi nga may susunod pa kami dun sa naka-appointment ng 10:30. So, ayun, sana ayoko kasi, ang hirap mo kapag nakita mo yung magulang mo na nahihirapan sa sakit. Hindi mo matiis na awa ka talaga. So, kasi sana yung boses ko kasi naano ako, tawag sa Tagalog. Basta yun, nasubawan ako sa Bisaya. Nagkatangkaso ako kasi nung time na nagbiyahe kami ng papa ko na madaling araw. Sobrang ulan yun, tapos hindi ako nakaligo, tapos naulanan ako. Kaya ito na nangyari. Sinisipon ako. Tapos nilagna. Kaya ito, sinisipon ako. Yung papa ko. Ano pa? Ikaw nga sunod. Kaya dahan-dahan mo na inom yung tubig mo. So yun na guys. Bilib ako sa papa ko kasi alam mo, konting kwento na. Yung papa ko talaga never yung iinom ng gamot. Yung kabataan pa. Hindi yan naniniwala sa mga gamot. Mga parang namana ko rin sa kanya. Kapag nagkakasakit ako, hindi rin ako basta uminom ng gamot. Tubig lang din. Kaya ito ako, uminom ako ng tubig lang. Kahit na sinabi ng partner ko na inom daw ko ng Lucet. Sabi ko, tubig lang. Kasi yung na COVID ako, naman din akong ininom, tubig, yung lemon, tapos yung Vicks, at saka yung pinakuluan ko sa tubig. Tapos, may herbal din pala yun. Herbal, okay lang. Pero pag yung mga gamot pa naman, hanggat maaari, hindi mo na ako iinom tubig. So, yun lang active, guys. Ito yung book ko. Ayan, ito yan. Parang buntis. Ngunit mag-joke-joke pa, no? Kahit sa pag-ibig. Tumingin ko yung father ko. Sinabi ko naman sa kanya na mag-vlog ako. At least, mag-vlog lang ako guys para at least baka malay natin makatulong din ito. Sabay talaga pag masyadong walang source of income, ang hirap.
Kaya tiis-tiis lang talaga. Kung makabalik lang sana ako ng abroad. Kaya be wise na rin talaga. Kung makabalik. Una-una pa rin. Kasi siyempre, noon naman talaga ako naman talaga. Extra supportive sa parents ko. Nung bata pa ako, tapos yung pag-graduate ko ng high school, nagtatrabaho na ako, nag-working. Tapos yun na-update. Ay, naku, hindi ako umiyak guys, naiyak ko. Pero yung mata ko is lumuluha lang talaga. Sorry guys, naputol kasi may ilang disturbo. O sige pa. Lakad-lakad daw. Lakad-lakad daw muna si Papa kasi lakad-lakad muna siya para daw makita siya kasi malapit na po niyang mga ubus yung tubig niya. So, ayun po yung Papa ko. Hirap na talaga siya maglakad. Parang makikita mo siya, nahihirapan siya kasi parang nabigatan siya sa tiyan niya. So, kaya yung kahapon, atat na ako kahit sinabihan, basta sayang. Kahit sayang man yung 5K na inutang ko, hindi naman ako manghihinayang kasi nasa isip ko, sayang yung oras tumatakbo. Kasi ang hirap kapag masyadong pinatagal. Hindi ko rin kaya makita na masyadong nahihirapan yung Papa ko. Iyak talaga. Maiyak talaga ako kasi siya. Hindi lang yan makainom. Yung Papa ko, kunting kwento lang idol ko talaga yan. Kahit na may bisyo yan, pero mainom na yung Papa ko, pag may mga barkada, napupunta sa bahay. Pero pag wala namang barkada, sinigay siya pupunta sa mga barkada. Taong bahay lang yan, trabaho, dagat, tapos yung, ano ba yung tawag? Sa Bisaya, manangkot yung labadog. Yung trabaho ng Papa ko guys, sobrang sipag yan. Galing sa trabaho yan, pag wala kaming ulam, dahil nakatala kami sa malapit sa dagat. Pumupunta talaga yun ng dagat. Kaya, nung bata pa kami, hindi talaga kami nagugutom. Promise, kasi, grabe, napaka-hardworking ng Papa ko. Pero, ano lang naman yung trabaho ng Papa ko guys. Sana sa maliit lang siya na, yung, taga-balak ng niyong katagayan. Yung tinatanggalan ng shell yung niyog. Peeler yung trabaho ng Papa ko. Iyak dahil. Tapos, isip ko yung mga hardworking Papa ko. Sa namin, kahit kailan hindi ko narasan ang magutom, walang ulam. Kasi syempre, yung Papa ko sobrang sipag niya. Nagtatanong pa ng nag-garden, nahilig siya mag-garden. Nakakatikim lang kami ng masasarap na ulam kapag tuwing sahod yung Papa ko every Friday. Tapos every Friday niya, nagbibigay kagad yun siya sa amin pag sahod na niya. Humihingi siya kay Mama, pero yung hiningi niya kay Mama, nauubos lang din sa amin. Sa aming mga anak, nauubos lang din. Kasi, lalo na yung isang kapatid ko, hindi na yun. Tapos, yun, bilhan niya kami ng mga pasalubong. Hindi talaga pwede wala kami pasalubong. So, wala ko, mas lalong lumala yung sipot ko. Kaya, ngayon, it's about time na kailangan na natin ibalik din yung pag-isipan ng magulang natin. Kaya so sad kasi. Gusuhin ko man. Wala ko na pera na yun. Change topic na. Kasi naiyak tayo pag ganito. Kaya yung Papa ko, ba't tinasa yung tiyan niya? Yung Papa ko, guys. Ano itaas yung tiyan pa ha? Ano itaas yung tiyan? Wala kay bakos. Ako, wala pa rin belt yung Papa ko. Tali lang yung panali na.
Hilo kayo. Ha? Hilo. Yelo kayo? Wala, yun. Ano kaya yung sakit? Sabi niya, madilaw daw masyado yung ihi niya. Oo, yung papa ko guys, pati belt, wala. Nagalit lang. So, yun yung short kwentuhan mo. Ayoko na magkwento kasi mas lalo na ako maiiyak. Mas lalo na maiiyak ko. Tumingin sa akin yung nurse. Sumisipon kasi ako. Grabe yung sipon ko, guys. Kasi pagdating talaga sa pamilya, lalo sa magulang, kapag masyadong mahal yung magulang mo, naku, naiyak talaga. Smile pa rin. Kahit nahihirapan ka na, kailangan mo pa rin mag-smile. Pilak ko, guys. Gamay na lang pa. Kunti na lang. Kagasunod anak. Dugay din sa loob. Sabi ko kunti na lang. So kung kaya nyo, dahan-dahan. Dahan-dahan na lang. Ay, upat na rin ang kabaso. Ay, 5 na pa. Uy, kay 200 ml man kada cup. 1,000 man na. Mga 5. Kagagmay nga baso. So siguro guys, ito ko na muna i-end yung video. Ang update ko po, sa wakas, nagkaroon na po kami ng schedule for CT scan. Tapos nito, so mag-wait, siguro mga 3 working days or 2. Hindi ko po alam kung ilang araw bago so kung gusto ko lang, may power lang po. Gusto ko agad-agad na malapit kagad. Kasi syempre, tumatakbo yung oras, yung araw. So ayun, diba? Yung ganun. Syempre, ayoko kasi masyadong lumala na, mahirapan yung tatakbo yung gano'n. Sige na, guys, kasi ang hirap po magkwento ng kwento pa ako masyadong iiyak, sobrang okay na. Pero hindi naman always. In reality, gano'n naman talaga mararamdaman natin yun. Pero kahit hindi ako iiyak, guys, parang naman din ako umiiyak kasi nga, yun, may trangkaso, sinipon. So, alright guys, ito na muna mag-end ko yung papa ko. Thank you. Bye.